mamamayang Liberal Party List Representative, House Senior Deputy Minority Leader, at former Senator, former Justice Secretary, si Representative Laila de Lima. Ay, Kong Lima, maraming salamat po. It's good to see you again. Kumusta po kayo? Okay naman, pagod pero okay, masaya. Good Doon sa morning. nangyari sa house. Opo, Ayan. Kong Laila, good morning. Good morning sa inyo, Peter and Rika, at sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayon. Nako, we could talk up a storm, sabi nga nila, Congresswoman, sa dami ng nangyari kahapon, ano po. So, here's the bottom line, I think, ano po, na higitan ng boto kahapon, for those who are in favor of the impeachment, ano po, more than yung 215 last year. Yes. Yeah, pero ang tanong po ngayon doon sa nangyaring kudeta sa Senado, are you still expecting na makukumpleto itong impeachment trial? Gusto ko pong umasa na matutuloy yung impeachment trial. Dahil nga, malinaw yan sa saligang batas na walang discretion or any option on the part of the Senate na ipagpaliban, na hindi nila gagawin yan, na hindi nila i-convene yung Senado bilang impeachment court at hindi sila magkakonduct ng trial. Wala pong ganong kapangyarihan binibigay sa Senado. Kasi ang kanilang tungkulin under the Constitution is mag-conduct ng trial at maghatol later pagkatapos ng trial, maghatol guilty ba o hindi yung official na na-impeach ng House of Representatives. Ngayon po, impeach na po si Sara Duterte. Pangalawang beses na nga siya. First time in our history ng isang impeachable official ay na-impeach 2 beses. Nagkakaroon lang ng parang balakid sa Senado. Kasi tingnan nyo naman yung nangyari last year na talagang hindi sinunod yung tungkol sa forthwith na pagkakasabi sa konstitusyon. Ito na naman, itong development na ito na nagkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership dun sa coup na yon, nangyari kahapon kasabay ng House voting, hindi mawawala yung suspecha natin na this has something to do sa impeachment, na meron silang balak o plano tungkol sa impeachment. Lalo na yung mga kasama dyan sa coup, kasama dyan sa mga bumoto, karamihan dyan ay alam naman natin na mga diehard na mga pro-Duterte. So, hindi ho masisisi yung mga nagsususpecha. They can always deny that. Pero ano pa nga ba ang rason? At kasabay pa nga ng House voting kasi alam naman nila na anticipate na nila yon na mananalo talaga yung yes sa House. At na-anticipate nila na itatransmit kaagad ng House sa kanila. So they had to do something, yung mga may balak para, still throw monkey wrench, so to speak, dyan sa proceedings sa impeachment. Opo, and we don't want to prejudge the judges. Pero Yes. gaya po ng inyong Kaya nabanggit, di ba? I think Kaya the line... umaasa pa rin ako na susundin nila yung Constitution because they would be in breach of the Constitution kung uupuan nila at the worst kung hindi na nila ipagpapatuloy. Yes, opo. And the point I'm trying to make is that hindi na kailangan pang ihinto o wag i-constitute yung Senado bilang impeachment court kasi at this point, at the very least, yung naging separation nung 13 at 9, alam natin they have the numbers and therefore they can go through the entire trial and at the end of the process, somehow, alam po nila na sila ang may hawak ng majority. Would that be logical, Congressman? Yes. Pwede pong ganun din ang plano nila. Yes, ipagpapatuloy natin. Hindi namin naharangin yung pinaka-trial kasi nga ayaw naming lumabag
sa saligang batas kasi klaro nga yun. At yun na lang ang kanilang kaisipan na sige lang, let's go through the motions of all of this. Pero at the end of the day, pagkatapos ng mga pag-present ng ebidensya, boboto pa rin kami for acquittal. Pero unfair din po yan. Hindi rin pong tamang mindset yan. Kasi even before seeing the evidence, formally seeing the evidence, even before the formal prosecution of the case, ay meron na kaagad silang ganong prejudgment or predisposition na yun talaga ang gagawin nila. Hindi. Kailangan pa rin nandyan yung kanilang tungkulin ng yung tinatawag na political neutrality and objectivity and impartiality. Sa rules mismo, sa impeachment rules mismo, impeachment trial rules ng Senado, ang nakasabi doon, the senator judges have to exhibit political neutrality. So irrespective ng kanilang mga political inclinations and political affiliation, ay kailangan ay tingnan nila ang ebidensya, tingnan nila yung merit ng kaso. Hindi nang ganyan na bago pa man magsimula ang trial, ganyan na ang plano nila. Hindi po maganda yan para sa Senado at para sa taong bayan. Masarap po sanang isipin, Kong Laila, no, na bigyan natin ng chance, benefit of the doubt, itong ating Senate to constitute as an impeachment court. Pero isa-isa, tingnan po natin yung constitution ng ating Senado ngayon, no, on who are now the new majority and the new minority. Malaki din po yung numbers, no, nung majority at ng yung difference nila is medyo maliit lang din naman. Pero pag titingnan po natin impartially kung sino itong mga senador natin at kung paano sila maaring bumoto, the Duterte loyalists, parang sabihin na po natin, sige, sarado na sila doon sa susuportahan nila ang vice-presidente dahil Duterte siya. Paano naman po yung bilang ng mga hindi naman part of the majority, yan malamang mag-iisip, and those na tingin po natin may still be swayed to look at the evidence. Makikita po ba natin na... Tama po yan. Maaaring ilan-ilan sa kanila, yung kasama ngayon sa 13, ay iba naman ang inclination na talagang para sa kanila, gusto nilang makita yung ebidensya, gusto nila yung how the prosecution will do its job, and sa dulo nga ay they will be guided by their conscience, they will be guided by evidence. Sana nga. Kaya nga, hindi naman ako talaga nawawala ng pag-asa sa Senado, even if gano'n ang nangyari kahapon. Kasi alam nila yan na kung ano ang nasa konstitusyon at kung ano ang tunay na tungkulin nila once maging senator judges na po sila. Yeah. And I think ang suma total nito at least for now in the foreseeable future po, Congresswoman, the onus will be on the prosecution. Well, I'm assuming you will be part of it, ano po, Congresswoman Laila, no, ha? Na you will have to present compelling evidence and arguments to sway yung mga nasa majority ngayon, the new majority, to think about should they convict, di ba? Or clear? That is certainly a challenge. Kung ako po ay kasama talaga ng panel of prosecution and baka nga ho magkaroon na ng pagpili mamaya, magkaroon na po ng election, nomination and election as members of the panel of prosecutors. Maybe it will happen this afternoon. So yun po at pag ma-formally constitute na po yung panel na yan, syempre that's part of the challenge. Given the dynamics and given this development sa Senado na ang nasa panig ng majority ay may kasama dyan na talagang mga pro Duterte. Alam natin ng kanilang mga political proclivities and inclination ay we will take it as a challenge. And yung ganyan. Makumbinsi sila dun sa merit ng kaso at sa strength of the evidence.
Right, good. Ay, naku, inaasahan po namin yan yung the Three Musketeers. Kayo po, si Congresswoman Chel, at Congressman Chel, at saka si Chairman, Chairwoman. Yes. yan ang inaasahan po namin because sabi nga nila, kung mararamdaman ng taong bayan, and we're talking about perception now, kung mararamdaman ng Senate majority now na ang taong bayan ay ito ang kagustuhan, do you think, Congresswoman, it will even matter? Would that be a game changer? Naniniwala po ako na public opinion here and public perception would be key. Siyempre, sensitive naman po ang marami dyan sa Senado. Hindi naman natin masasabi na karamihan sa kanila ay mga, they're blind about the reality and that they don't care kung ano yung sentimiento ng general public. They're supposed to be politicians. They know that, na kailangan makinig sa boses ng taong bayan. So kung gano'n ang mangyari sa Senado, and the prosecution would be able to perform its job as expected. And ganun nga, nang maiisipin ng karamihan ng ating mga kababayan ay dapat talaga makonvict yan si Sara Duterte given the strength and the merits of the case. Now, I don't think marami sa kanila ay hindi titingnan yung aspeto na yan. Kung Laila, medyo hindi ko alam paano ko i-frame this question, no? Pero kasi po, magkaiba ang takbo ng impeachment court, magkaiba rin po ang mga kasong maaring i-file sa vice-presidente on a criminal case, di po ba? But when you look at this, pareho ang panggagalingan ng maaring pagsampahan ng mga kaso. Same evidence, same issues, di po ba? Pero dahil magkaiba nga po yung nature ng impeachment court at ng criminal legal court, hindi po ba dapat pag-isahin din natin ito dahil in a way, meron naman talagang crime na maaring nangyari that is also a predicate dito nga sa tinitingnan natin sa impeachment. Yun na nga po. Kasi even with the pendency of the impeachment trial, halimbawa mag-trial na talaga, walang makakapigil din sa mga competent authorities na sampahan na ng kaso si VP Sara. Doon sa kahit parehong ang basehan. Kasi iba yung impeachment. Ang goal naman ng impeachment is yung sa accountability na hindi na dapat manatili sa pwesto ang second highest official of the land given all of these charges. And ang pinaka-objective lang naman ay para mawala na siya sa pwesto at hindi na siya makapagtakbo kasi ganyan ang mga kasalanan niya. Now iba, syempre yung criminal, civil, and administrative. And remember, the Vice President has no immunity from suit, unlike the President. So, for example, yung grave threats, saka yung inciting to sedition, ang alam natin ay final na yan ng NBI sa DOJ. So we can expect the DOJ to resolve that. We can expect the DOJ na magkaroon na ng preliminary investigation dyan. Doon naman sa graft and corruption, bribery, and even plunder, pwede rin. Nasimulan na rin yan ng ombudsman. And pwede na rin yan na sampahan na mga ganyang kaso, and that would go side by side with the impeachment. Yung impeachment lang kasi, yan ang merong mas higher sense of urgency at the moment. Kasi can we afford as a country, as a state, na meron tayong ganyang vice president na, she's just a heartbeat away from the presidency. And given all of those evidence, lalo na yung sa unexplained wealth, and lalo na dun sa contracting ng assassin, ng pagbanta niya sa buhay ng Pangulo, ay ito ay napakaseryosong mga usapin. This goes into the very sickness of this impeached official to continue to hold the office. Napakahalagang bagay po ito, prinsipyo ng pananagutan. Yan. And you mentioned urgency.
pahabol po, huling hirit na lang, Kong Laila. Palagay ba ninyo magkakaroon ng forthwith part 2? Well, again, gusto kong umasa Yeah. sa ang Senado ay susunod talaga Mm-mm. sa saligang batas. Mhm. Siyempre, hindi sana tayo magkakaproblema kung hindi napalitan yung liderato Mm-mm. under SP Soto kasi nagkaroon na ng certain pronouncements Yes. si SP Soto about forthwith. Naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng forthwith. So, tingnan natin itong bagong Senate President natin if he has the same. He's supposed to be a lawyer, so he Yes. knows that. He knows yung urgency rin. He knows exactly what the term forthwith means. So, Yeah. sana hindi ganun. At lalong Alright. sana, hindi yung pipigilan na nila altogether Yes. yung proseso. Maling-mali po yan. Ay, nako. Much to look forward to, Congresswoman. Maraming salamat po. And as always, we enjoy talking to you, ma'am. Thank you very much. Have a good day. Thank you, Congressman. Salamat. Representative Laila De Lima, siya po ang isa sa mga endorser ng third impeachment complaint. Representative Mamamayang Liberal o Party List, House Senior Deputy Minority